Hey yo, good day everyone. Ako po si Skyrepa. You are watching Man Cannot Write. Let's get straight to the point. This is counter steering. Ginagawa na natin to kahit hindi natin alam. At kahit hindi natin to naniniwalaan, ginagawa natin lahat to. Basta tayo ay nakasakay ng two wheels. Sa tingin ko, ang nagiging dahilan kung bakit maraming nalilito sa counter steering ay dahil kulang yung paliwanag. So in this demonstration, sisimplihan ko yung paliwanag pero kukumplituhin natin. Ano ang nangyayari sa motor during counter steering? Okay. Ang counter okay, take two. Ang counter steering, if you want to go to the left, push the left handlebar. If you want to go to the right, push the right handlebar. Push forward, push forward. Okay. Ang ikinalilito ng marami, kapag daw gustong kumaliwa, itinulak forward yung left handlebar, nakikita nila na yung gulong ay tumitingin sa kanan. Okay. So, kumpletuhin natin. I want to go to the left, I will push forward the left handlebar. Yan ang counter steering. Tumingin yung gulong sa kanan. Tama yun. Pero anong nangyari sa mismong motor? Pansinin nyo yung mga crash guard saka yung mismong motor. Ulitin natin. I want to go to the left. I will push forward on the left handlebar. Ang nangyari sa motor, siya ay nagsimulang humilig pakaliwa. Anong mangyayari sa motor kapag siya ay humilig pakaliwa? Kapag siya ay nag-leaning to the left, ang mangyayari siya ay magko-corner to the left. Ang mangyayari ngayon dito kapag siya ay nagsimula ng mag-cornering, itong gulong na to na nakatingin sa kanan, yan ay magkakaroon ng self-correction dahil doon sa tinatawag na rake and trail. Okay, yung suspension geometry ng front end ng isang motor. Okay? Pag nag-correct na pag nagkaroon na ng self-correction yung gulong, haharap na rin siya sa kaliwa habang tayo ay patuloy na nagko-cornering. It's the same thing with the right side. Okay. So, ulitin ko lang. I want to go to the left. I will counter steer by pushing the left handlebar forward. Ang mangyayari, yung motor, hihilig siya pakaliwa. Kapag nag-lean o humilig ang motor pakaliwa, matik yun, it will do a left turn. Yung gulong na pumaling pa kanan, siya ay magse-self-correction para humabol doon sa motor, para habang nagko-cornering, pareho na ngayon silang nakatingin sa kaliwa. Yun ang buong storya ng counter steering. Umuulan na naman. Dagdagan natin ang mabilisan lang kasi malamang may magtatanong, bakit ganon? Ginawan ng experiment ng isang science channel na ang pangalan Veritasium. Ginawan nila ng experiment yung pagliko ng isang bisikleta. At ang natutunan ko doon, tuwing tayo ay liliko sa kaliwa, meron tayong momentary input na tumutulak tayo ng left handlebar. Whether we know it or not, alam man natin o sa hindi, it's how we ride. Kasi yun yung consequence ng pagkakadesenyo ng front end ng isang motor o kahit ng isang bisikleta. Okay? So, whether we know it or not, sinasadya man natin o hindi, basta tayo ay liliko pa kaliwa, meron tayong quick moment, momentary na push forward
on the left handlebar. And it's the same thing with the right corner. Every time that we turn right, meron tayong mabilisang input na itinutulak natin yung right handlebar. And that is counter steering. Sinabi ko ba? Counter steering. Mali ata sinabi ko. That is counter steering. So pinatunayan na yan ng mga scientific experiments. Lain nga, hanapin nyo yung channel ng Veritasium. Ginawa niya ng experiment ni Derek. How the bikes work. At ang isa pa, napakaraming videos sa YouTube kung saan may mga actual riders, motovloggers, ang nagde-demo, actual demo ng counter steering. And it works. Kahit ako dito kay Octavia, napakarami ko ng videos na ginawa na idinademo ko yung counter steering. And it works. So parang nakakatawa lang na marami pa rin ang hindi naniniwala na ang counter steering talaga is want to go to the left, push the left handlebar. Want to go to the right, push the right handlebar. Kasi ang iniisip lang nila ay yung gulong daw kasi pumapaling sa maling direksyon. Okay. And another thing, pinatunayan na rin to ng mga motorcycle experts and even science experiments. Counter steer works sa lahat ng speed. Low speed or high speed. Okay. Sundan agad natin yan. Let's say tayo ay nagmamaniobra dito sa garahe o sa parking lot. Yung takbong 2 kilometers per hour. Ang napapansin lang natin is pinipihit lang natin yung manibela. Yun yung napapansin natin, which is fine, it's okay. Yung mga paa natin nakatukod sa lupa or para tayong yung tumutukod-tukod tayo habang nagbabalanse. It's fine. Ang napapansin talaga natin is yung pagpihit ng manibela. Kasi at that speed, hindi mo mapapansin yung dynamics ng nangyayari sa mechanics ng isang motor. Kung paano siya naka-design. Pero again, pinatunayan na ng mga experiments, ng physics experiments, science experiments, at kahit ng mga motorcycle instructors and experts in other countries, pinatunayan na nila that counter steering works sa lahat ng pagkakataon. So ito yung ngayon yung tanong. Yun naman pala, ginagawa na naman pala natin whether we like it or whether we know it or not. Bakit kinakailangan pag-aralan pa? Okay, napakasimple ng sagot dyan. Meron tayong mga skills, automatic skills sa ating mga katawan na nagagawa natin na, uy, hindi ko akalain, kaya ko palang gawin yun . Okay? Mas maganda na yung mga skills na yun, mapag-aralan natin, malaman natin kung paano gumagana, ano yung benefits niya, para kapag inaral natin at pre-practice natin, we can do them deliberately. Pwede na ngayon nating sadyain. Alam na ngayon natin na kung paano siya gamitin. Di ba? Halimbawa, let's say naglalakad ka sa gubat, zombie apocalypse, nakakita ka ng baril, pinulot mo, ay ano to? Ano to? Tas may zombie, tas ay ano to? Ay ganon, kinakalabit, tas lutok mo, hoy! Pumutok, tapos napatay mo yung zombie. Ay, pamatay pala ng zombie to. Di ba? Pero kung naglalakad ka sa ang corny na example ko, wala akong maisip. Naglalakad ka sa gubat, zombie apocalypse, nakakita ka ng baril. Uy, 1911 45 ACP, 7 round magazine. Uy, naka Cerakote pa. Uy, hindi naka-zero ang sight. Okay. Okay, ang ganda ng slide. Uy, hair trigger. Uy, may ano pa, yung thumb safety extended. Uy, yung grip safety soft. Uy, flared magwell. Natatawa ako sa ginagawa ko para sa video na to. Okay. Ba't ko ba pinukpok yung hindi ko naman motor? Sorry. Okay. Mas maganda na alam natin
yung ginagawa natin. Para pwede natin siyang sadyain. Pwede natin silang, yung mga skills natin is kontrolado natin. Hindi yung magko-cornering tayo, tapos magro-rosaryo na lang tayo na sana makalusot tayo hanggang corner exit. Di ba? Magle-left corner. Habang Ginoong Maria, napupuno ka ng girls. Di ba? Or yung tipong magra-right corner tayo, tapos ipapagpasa Diyos na lang natin na sana hindi tayo matumba. Diba? Mas maganda kung yung mismong skill na yon alam natin na, kumbaga sabi nga ng mga motorcycle instructors, it's a skill like a special tool, na it's a special tool na nasa toolbox mo. And then when the time comes na kailangan mo siyang gamitin, you can get that tool and you can use it. Okay, you have the tool already. Nandyan yan sa toolbox mo. Okay? So, yung riding skill of counter steering is a very special tool na nasa sa atin na. Tulad nga nung ginawang experiment ng Veritasium na pinatunayan nila na kahit hindi natin namamalayan, we are actually doing counter steering all the time kapag tayo ay nagra-ride ng two wheels. So, mas maganda kung deliberately maaaral natin siya, mamamaster natin siya para pwede natin siyang gamitin ng sinasadya, yung we are in control of our skills. So kapag tayo ay full control of our skills, we are in full control of our big bikes, then we have good stability, we have a good ride, then we become better, safer riders. Di ba yun yung mas maganda for street riding? At merong advanced level ang counter steering, because counter steering, you can use it to change your lines in a corner, to manipulate your lines, to change, to help your lean angle or help your cornering speed. Pero syempre mga advanced skills na yan na for the track, for the race track. For the streets, mag-concentrate tayo sa safety. And safety comes from being a good rider. And being a good rider comes from learning skills. Pag sinabing learning skills, which means we are riding with knowledge. Alam natin yung ginagawa natin. So knowledge, skills, tapos yung tamang attitude, KSA, nagawan ko na rin ng video yan. We become safer riders and better riders on the road. Better, safer riders on the road. Bulul-bulul. Okay. Yun lang naman. So sana, dun sa ginawa kong demonstration kanina at explanation sa inyo, nakumpleto na natin ng istorya, ang kwento ng counter steering. Sa tingin ko, ito na yung the best example at paliwanag na mapapanood nyo para hindi na kayo mahiwagaan kung bakit ganun ang counter steering. If you want to go to the left, push forward on the left handlebar. If you want to go to the right, push forward on the right handlebar. I will see you on the road. I will see you on another video dito sa Man Cannot Ride. Thank you so much dun sa lahat ng nanonood ng videos ng Man Cannot Ride. Maraming salamat. Mag-send lang kayo ng questions, comments, or any suggestions sa Facebook Man Cannot Ride, sa comment section ng video na to, or sa kahit anong videos. Lampas na pong 1,000 ang videos ng Man Cannot Ride, all about road safety, proper riding skills, kung ano-ano pa. I hope you can watch some of them, panoorin nyo yung iba, and again, I'm really hoping na magkasalubong tayo sa daan. Beep na lang. Ride safely.